Magandang umaga mga kababayan. Ako po ang inyong kaibigan kabalitan at kakampi Corina Sanchez Rojas. Dito na tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo. Okay, nandito na po tayo ngayon sa Memo. At Willard, natanggap mo na ba ang memo? Bakit ang layo mo sa akin? Lumapit ka ng konti. So, pagpasensyahan niyo po kami dahil ito po ang unang araw sa aking pagbabalik radyo. Good morning. Pagkatapos ng 25 years, di ba? Anong feeling? Teka muna, Nagbabalik radyo. nag-25 years Oo. muna ako ng radio and then nawala ng mga 10 taon yata. Ngayon na lang ulit. Welcome back. Thank you. And good morning. Hindi ako sanay magsabi ng good morning sa Oo isa't nga. isa. Correct. Pero did you ever do radio? No, never. First time. never. Yes. Okay, handa ka na ba? Yung memo nakuha ko. Nakuha mo na yung memo? Nasabi, 3 alarm dapat. Ano tatlong alarm? 3 alarm ang ipatunog mo sa umaga para siguradong magising ka. Hindi. Handa ka na bang makulong? Yun ang Oo, ibig kong okay, sabihin. I might get you into trouble, Willard. Basta hindi ka kailangan sumang-ayon sa lahat ng sinasabi ko, Sige. ha? Okay. Ikaw rin, meron ka ring sarili Opinion. mo, right? Oo. Okay. Kasi pag-uusapan natin ngayon, maglalabas na rin ang Justice Committee ng report sa plenaryo ngayong araw ukol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At kaakibat nito, asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio magsasampa ng reklamo laban sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council o AMLAC at iba pang mga mambabatas. At mamaya, baka may oras tayo, gusto ko rin pag-usapan yung nangyayari sa Mayon. Hindi ba? Dahil pumuputok na naman ang Mayon, kawawa na naman ang mga tao, health hazards, yung mga bata, relocation, evacuation, at gayon din yung mga hayop na baka pag-iiwanan na naman nila doon sa paligid ng Taal, ng Mayon. Yes, alert level 3 at may seryosong banta sa kalusugan, Corina. Oo. Talagang sinabihan sila na magsuot ng face mask, kung hindi man N95 ay magbimpo tapos Oo nga. ordinary Naku, mask. ang hirap nun. Habang kumikilos ka, pinangangalagaan mo yung ihihinga mo na hangin. Okay, pero bago ang lahat, ito munang sumasabog na bulkan sa Kongreso. Ito ngang kay VP Sara. Ang sabi nila, today, aabante na ito sa plenaryo. Or meron pang isa pang hakbang bago umabante sa plenaryo. Oo, sa committee muna bale. Pagbubutuhan pa yung committee report. Formality, kumbaga, titingnan kung lulusot yung committee report na sinasabing may probable cause. Bago ibato sa plenaryo ng House, doon magkakasubukan kung makukuha nila yung 1/3 I didn't know that. Kailangan pa ng isa pang step para siguraduhin na tama yung nasa committee report. Oo. Eh di pwede silang mag-delay yung tactics dyan? Pwede pa kung papasok yung mga allies ni VP Sara at questionin. Pero sa huli, numbers game pa rin yan, Corina eh. Pero kung if it is already unanimous among all the members of the Justice Committee, talagang 56 ba? 53-0? Ano pa ang kailangang questionin doon? Yung kini-question siguro ni yung mga basis mismo ng committee report. Yung mga grounds. Yung grounds, yung 6.7 billion at saka yung banta niya kay Pangulong Marcos. Tapos yung hindi na-deklarang tama sa statements of assets and liabilities and net worth daw ni VP Sara at ng asawa. Kasi hindi naman talaga tumutugma. Pero ang hindi ko maintindihan, sabi nila, hindi ko lang alam kung ano ang kanilang magiging depensa in the actual trial period, no? Pero yung sasabihin mo na ang basis mo ng opposition or defense is that the AMLAC should not have released those information
pati yung mga bank accounts, hindi dapat yan ibinigay, hindi ba kapag sinubpi na, wala ka namang magagawa? Kailangan talagang surrender yun ng bangko at ng AMLAC. Yun ang Diba? issue na gustong idulog nila sa korte ngayon. Oo. Because the entire, the whole idea of transparency, especially for public officials who we vote into office, is based on truth, accountability, transparency. Kaya nga may AMLAC to begin with, di ba? Lalo na siguro, Corina, kung nakataya dito yung public interest. Public official sila. Kaya nga. Kaya dapat manaig yung public interest. Tsaka di ba? bakit pa ba sila ginagawan ng SALN? Bakit kailangan mo pang magsulat ng I-declare. SALN? Yes, oo. Alam mo, nung panahon ni Hasbandry, siya yung senador ba noon or DILG secretary? So ako yung asawa, I also had to write down my own SALN bilang esposo. Andun lahat. At kapag nung gumawa ako ng SALN, nandun lahat. Ilan ang paintings ko? Magkano ang mga paintings na yan? Sinong artist, right? Even the measurement. Sinulat ko. Ano ang jewelry mo? O ito, ang jewelry ko. Itong jewelry na ito, nakasangla pa yan. Loko lang. Ilang pages? Umabot ang SALN mo. Patingin nga. Mahaba. Baka But makautang ako. Guess what? Oh. Yung, I forget her, sorry, this was a long time ago, I forget her name and position. But she did say, this is the right way to do a SALN. Down to the Down specifics. to the last valuable property that you have. Because in the end, that constitutes your net worth. Saka may ano pa yan, di ba, Corina? Acquisition cost. Saka yung current value. Current Kailangan value pa and i-assess. your indebtedness. Ano ang mga liabilities mo, di ba? Ito pa yung hindi ko nababayaran sa bangko. Utang At sa pag- credit card. credit card, gano'n, ang mga utang mo. And then all of your properties dapat nandoon. So it has to be, pati yung mga ari-arian mo, pati yung mga bag ko na medyo may kamahalan, isasabihin mo lahat yun. So sabi noong tumingin, parang medyo OA ito, pero ito ang dapat talagang ginagawa. Kailangan yata sa publiko natin yun para sample, template, gayahin naman. Ayoko ipakita. Bakit? Wala na kami sa gobyerno. Pero ibig sabihin, dapat ganun. Oo. O kaya gumawa mismo ang gobyerno ng template para wala nang sisihan. Lusot. Kasi ngayon parang ang pinalulusot pa ng kampo nila ay yung technicality of securing all that information. But what about the explanation ng disparity? 'Di ba? Ng idineklara at kung ano yung nadiskubre ng AMLAC. Saka ang Ayun. SALN ginamit pang basis to oust former Chief Justice Corona. Exactly. Even the non-declaration of Chief Justice Sereno. Di ba? So, napaka-powerful tool yan. Kaya Oo. ngayon, kinakatakutan tuloy ng mga politiko. Pinahirapan nila ang publiko na makakuha tuloy ng kopya. Correct. Ang SALN, ang daming proseso, So para kumbaga, daming imbis steps. na mapadali Yes. dahil meron ng president, lalo nilang pinahirap. Ibang klase. Dapat automatic. Ibang klase talaga sa Pilipinas. Huwag po kayong aalis dahil masihimayin pa natin ang katotohanan sa likod ng mga issue. Magbabalik ang memo. Nagbabalik ang memo para sa mga mahahalagang usapin. Kasama natin ngayon, Prosecutor, Representative Joel Chua. Hello, sir. Good morning. Ay, ma'am, hindi pa ako binoboto, ah. Hindi pa ba? Hindi pa prosecutor. Hindi ka pa prosecutor. Opo, hindi pa. Bakit para kung magsalita ka, prosecutor ka na? Hindi pa. Member pa lang po ako ng Justice. Okay, unahin na natin yon. Yung pagboto ng prosecutors Sa plenary. ay sa plenary na. Yes, after po na pagbotohan via 1/3 vote, kung i-endorse to sa Senate. Okay. Who will do you volunteer? Pagbobotohan ng mga members. Pagbobotohan Pagbobotohan ng ng mga members. members. So malamang
mga As a taga-Justice whole. Committee din yan. No, as a whole. Well, pwede rin naman na hindi galing sa Justice Committee. So, yung mga members ng Kamara, as a whole, so silang boboto. Pero parang Willard, di ba? Parang dapat lang taga-Justice Committee. Bakit pa sila mag-ano? Sa bagay, buong plenaryo. Buong plenaryo. Paano kapag yung plenaryo, when you say you voted someone into being a prosecutor, how many votes do you need? 11. They will vote for 11 prosecutors. So, And how do you count that vote if someone normally is... sinasubmit yan sa dati during the 19th Congress, may mga proposal na sila. So unless of course i-oppose sa plenaryo, so tanggal ka. Ganun ba yun? Hindi ko magets. Hindi ba dapat may numero para ikaw ay manalo bilang prosecutor? Wala namang wala namang magbo-volunteer. So normally sinasuggest na lang nila. Ganon. Yes. Walang nagvo-volunteer. So wala namang magbo-volunteer. Oo. Kaya nga malamang, mga puro Justice Committee members yan who voted Probably. on the impeachment. Noong nakaraang impeachment, sir, yung naunsami, part ho kayo dapat Yes, ng I was part of prosecutors. the 11-man prosecutors. Okay. So, inaasahan po ngayon na itatransmit na ngayong araw ang committee report kaugnay sa impeachment. Ano po yung proseso? Very short. Mamaya ang 10 o'clock, pagbobotohan namin yung content ng committee report. So, siyempre po pwedeng magsabi ka kung may mga ayaw ka doon. So, once na ito ay napagbotohan na, itatransmit itong committee report with the resolution tsaka articles of impeachment sa Committee on Rules. So yung Committee on Rules, sila ang magseset kung kailan ito pagbobotohan sa plenaryo. Okay. So malamang yan, kailan... What is your prediction? This is just going to be procedural, right? Yeah, procedural lang naman to. So siguro by next week, nasa plenary na yan. Nasa plenary Yes. na. Kasi mamaya, after ng botohan mamaya, itatransmit na yan sa rules. Yung rules lang naman na mag-set kung kailan ito i-agenda sa plenaryo. So, probably next week nasa plenaryo na. Not on the same day, sir. Not on the same day. So, siguro between Monday to Wednesday next week, Nasa plenaryo na. bobotohan na. Bobotohan na. Pagbobotohan na. Naka-agenda na sa wala- plenaryo. Wala na pong debate yan? Pwede rin may magtatanong kasi ang magdedepensa niyan si Committee Chair Luis Toro. So, i-open yan for interpellation, then after which, magpagbobotohan yan. Okay, so the interpellation until votation, gaano katagal madalas po yun? Depende kung marami magtatanong. So, pero since extensive na sa committee level, very extensive yung naging, kung titingnan ninyo, nagkaroon ng botohan sa form and substance. Tapos nandoon pa yung grounds. Tapos ngayon, probable cause. So, sobrang at hinimay-himay naman doon sa committee level. So, makikita natin na, and I'm sure, lahat naman ng mga miyembro ng Kamara ay nanonood at nakasubaybay dito. Correct. Magkakaroon ba ng komplikasyon yung paghihimutok at saka yung reklamo po ng asawa ni Vice President Sara Duterte, which he formalized, questioning the release of the information from the AMLAC and the bank accounts? Wala naman ako nakikitang bearing dyan. Unang-una, parang inaamin na niya. Diba? Kino-question mo yung bakit parang sinasabi mo. Parang teknikalidad nga po. Yeah. Oo. Unang-una, ang linaw-linaw naman sa bank secrecy law. No? Yung bank secrecy law, hindi yan absolute. Meron diyang exception. At ito nga yung impeachment proceedings, ito ang isa sa exception. So, wala kaming nakikitang magiging problema. Since, bago pa nga nagkaroon ng committee hearing, nagfa-file na sila ng TRO sa Supreme Court. Right from the very So beginning. kumbaga parang lahat na pinagdaanan. Yes, lahat lahat ng pwedeng na. gawing pagbabara Yes. ay ginawa At saka, ano pa yung harangin niya, lumabas na.
So parang sa akin, parang mutin academic na yung kanyang... Pero alam mo, Willard, sabi nga nila, ayan na, andyan na, kumbaga, done deal na eh. Dati pa. Oo. So lahat ito parang procedural para lang makita ng tao kung ano ba talaga ang basehan, etc. Pero nasa numero pa rin yun. Oo. Kaya ang tanong kay Kong Joel, confident ba siya, sir, na maaabot niyo ang required 1/3 vote kapag umabot na ito sa plenaryo? Kasi ako sa nakikita ko, nakita naman natin yung committee hearing, di ba? Nasaksihan yan ng mga kasama natin, mga miyembro ng Kamara, ng Taong Bayan. Ang tanong dito, paano ka boboto ng walang probable cause? Samantalang tumambad sa harapan natin lahat yung 6.7 billion, yung pagbabanta na nagising tayo isang araw, lahat naman tayo nasaksihan to. In fact, hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo, nalathala to sa mga periodiko. Diba? So, nandiyan dyan, naglabasan yung mga pangalang Mary Grace Piatos na hindi maipaliwanag. At kahit na isang instansa, hindi umattend ang respondent, ang vice presidente sa committee hearing. Sa So, plenaryo. anong magiging basis mo? Okay. Kasi wala naman pong nagdepensa. Wala naman nagdepensa eh. Wala naman, hindi naman nirebat lahat yung mga allegation eh. Kaya nga po. So, ang magiging sole basis lang namin lahat sa pagdedetermine ng probable cause, kung ano lang ebidensya na nakalatag sa harapan namin. Pero aaminin po ba ninyo na ang mga mga congressman, may calculator, nagbibilang lang naman po daw kayo ng sino ba ang loyal? Sino ba ang para talaga kay VP? Sino ba talaga ang para kay Kong Sandro? Parang ganun. Yun ang marites, ha? Well, lahat naman po pwedeng sabihin, but at the end of the day, dito kasi masusubok yung iyong political will, di ba? So, assuming for the sake of argument, ikaw ay miyembro ng Justice Committee, lalong-lalo na kung miyembro ka ng Justice Committee, tapos nasa harapan mo lahat. So, paano papaliwanag to? Pagbaba mo sa iyong constituents. So, parang pinikit mo yung mata mo sa ebidensya na nasa harapan mo. So ang sinasabi po ninyo, kahit na hardcore Sara Duterte ako, kung makita ko na masyadong glaring, hindi mo na talaga maitatatwa yung katotohanan ng ebidensya, kapag hindi ako bumoto for impeachment, maaring ako naman ang hindi na maboboto sa 2028. On top of that, Corina, ang isa pa sa pinag-uusapan dito, probable cause, hindi naman natin sinasabi na guilty na eh. Yung determination ng probable cause, mababaw lang yan. Baka ginawa. Base sa mga ebidensyang pinresenta, baka ginawa. Diba? So, hindi natin sinasabi na guilty na. Yung determination kung guilty or hindi, yun ay sa Senado na. Ayun. Dahil pagdating Yun doon... yung trial. Yes, dahil doon may cross-examination na. Titignan na natin kung nagsisinungaling yung mga testigo, 'di ba? So dito itetest na yung kanilang mga credibility. But even without that, ito papel-papel, dokumento, numero, hindi nagtutugma. So paano? So meaning, ang talagang kailangan na abangan ay yung parang mutin academic na dito sa lower house, sa Senado na. Ako tingin ko sa Senado. Doon na magbibilang. Doon na magbibilang Doon kung ilan titignan. ba ang numero. Ilan ba ang mga, di ba tayo rin, nagsuscoreboard tayo, Willard? Doon sa unang naon sa aming impeachment, di ba? Oo. Meron tayong sketch paper, parang sino yung pro, sino yung anti. Nagbibilang kami eh. Sino yung swing. Oo. Yan din po ginagawa ng mga manginginom sa mga beer garden. Oo. So, sino na, nakakailan na ang para kay Sara Duterte? Ilan na ang mananatiling, ano po ang palagay nyo? Sa Senado? Opo. Actually, siyempre yan, Will that malaking... still be political will or will it be pragmatic politics? Una-una, no, bago magsimula ang impeachment hearing sa Senado, ang trial, manunumpa sila eh. May oath yun eh, na magiging impartial sila eh. 'Di ba? So, kaya nga medyo mahirap, lalong-lalo na yung mga very vocal na nagsasalita. 'Di ba? Willard, naniniwala ka, impartial ang mga senador? Hindi. Hindi rin ako naniniwala. Saka gusto ko tanong si Not Kong all, but Oo. marami. Gusto ko rin tanong, Corina, si Kong Joel, kung binibilang din ba nila
kung ilan yung mga posibleng malagas sa Senado, posibleng makulong. Dahil Ay, sa oo flood nga, control scandal, o baka may... Hindi ko... Kasi sa akin, no, Corina, kung maalala mo yung mga unang impeachment complaint kay Corona dati, wala rin numero na nagsimula eh. Pero nung naglabasan na yung mga ebidensya, kasi at the end of the day, haharap ka sa taong bayan, paano mo nga sasabihin? Paano may paliliwanag sa taong bayan? Sa bagay. Di Kasi ba? marami na rin lalabas sa social media o sino ang mga bumoto, sinong hindi bumoto. At ang maganda kasi dito, open for public, naka-live. Hindi Correct. mo pwedeng itago yung ebidensya. So, paano mga i-justify yan? Pinangako na ni Senador Soto yon, hindi ba, na live, makikita ng lahat. Paano mo itatago yung ebidensya? Kung hindi nagtutugma, lalo na yung mga numero. Correct, correct. Pero sa palagay po ba ninyo, may maihahabol pang makukulong bago Saan? mangyari ang sa ICC? Trial. Ha? Hindi Ang ba? ICC din, no? Sa ICC rin. Wala po akong inside info tungkol dyan. Basta tayo nakafocus lang dito sa trabaho natin dito sa Kamara. Okay. So, the real game will be after Congress. After Congress. Ayun, okay. Ito po hindi pa nangyayari sa sa kasaysayan ng ating. Ay hindi, meron tayong meron Corona. tayong Joseph Estrada. Joseph Estrada, Corona. Oo. In fact, maski sa panahon ni former President Joseph Estrada, pagkakaalam ko, wala rin numero eh. Until yung envelope hindi nabuksan. Di ba, hindi nga lang yun natuloy. Nagkaroon ng EDSA. Taong bayan na ang humusga. Ayun. So kaya yun na nakakatakot dito. Dahil dito, nakabantay ang taong bayan. Sa ngayon, sir, hindi pa pumapasok ang Supreme Court to Wala stop pa, the hindi pa proceedings. pumapasok ang Supreme Court. Pinag-iisipan nyo ba na may ang possibility at one point baka mag-intervene? Pero ako kasi lahat ng pag-iingat ginawa na namin eh. In fact, lahat ng mga kanilang mga sinasabi sa kanilang mga desisyon ay nirespeto namin. Bagamat yung iba doon, hindi kami naniniwala, di ba? So, but still, nirespeto namin, pinaniwalaan namin. At lahat ng kung makikita po ninyo doon sa tanungan namin, nung kami ay nagkakandak ng committee hearing, napakahigpit ng aming chairman, si Chairwoman Luistro. Hindi inaalaw yung mga tanong na hindi clarificatory questions. Bawal ang probing questions. Pero maganda rin itong nangyaring ito, Willard, Kong, na parang dito natin makikita yung kapangyarihan natin ng ordinaryong mamamayan, kung sino yung mga nilalagay natin sa pwesto. Tama po. Kaya lang, hindi ba, parang ang bait nila habang nangangampanya sila. Pagkatapos malalaman mo na lang na yun na ang ginawa. Do you believe that we have to amend so many laws para hindi siya mapaikutan? Well, unang-una na lang yung ating saligang batas. May mga nakita na tayo mga problema, may mga naging legal issues, at ilan na nga dito ay sinampa sa Korte Suprema. Ito na nga lang, yung impeachment na lang ilang beses na nagkaroon ng issue dito sa Korte Suprema. Pati wordings, di ba? Nabago. Yung calendar days, nabago. So kaya nga kailangan medyo, kasi yung ating saligang batas since 1987 pa eh. So more than ilang years na? 30 years? Kasi 40 napansin years? ko, Willard, marami ang marami ang nakakatago sa likod ng batas at ng legalidad. Dahil yung ating mga batas ay, it's infirmed. Kulang, mahina, pwedeng paikutan, Maraming loopholes. loopholes. At yung interpretation pa iba-iba. Yung salitang forthwith pa lang, Corina, Kong Joel. Ang dami ng interpretasyon. Hanggang ngayon, flexible pa rin ang Flexible meaning. pa rin yung meaning. Samantalang pag binuksan mo yung Webster Dictionary, Immediately. Yun lang, simpleng-simple lang. O sige, yan ang pagdebatehan natin sa pagbabalik natin. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng forthwith? Doon pa lang sa spelling nagdedebate ng mga tao. May H ba o wala? May H ba o wala? Susunod, mga tanong naman na mas diretsahan at hindi pwedeng iwasan. Tutok lang sa memo.
Nagbabalik pa rin ang memo at sa puntong ito, himayin natin yung ilang teknikalidad ha. Dahil nga sa pwedeng pakialaman pala ng Supreme Court kung ano man ang mangyayari. So, sa pagkakataon pong ito, saang punto pwede pong makialam ang Korte Suprema? Isa lang ang nakalagay na ground, no? Para ang Korte Suprema ay pumasok at hindi matawag na judicial overreach pag mayroong grave abuse of discretion. So in fact, hindi nga po pwedeng abuse of discretion lang eh. Kailangan yung abuse of discretion is grave enough para ma-entertain ng Grave korte. enough. Yes, Grave abuse of sobrang, discretion. kumbaga, Kalabisan. talagang kalabisan. Grabe yung kalabisan. Ito po'y during the process o kapag meron na pong naging desisyon? Well, pag may desisyon na, wala nang tapos na yun, di ba? And pagka may desisyon, pwede, ito tinatanong ng iba, pasensya na po, hindi po namin alam ang lahat ng kasagutan, pero pagka nagka-desisyon na, impeach na, the Supreme Court cannot overturn Wala nang that. tapos na eh, may desisyon na eh. Ang uulitin ko, walang kulong ang impeachment ah. Yes. Dalawa lang ang penalty dito. Unang-una, removal from office. Pangalawa, perpetual disqualification. Right. Diba? To hold public office. It is a political exercise. It is a political exercise. Ngayon, marami nagtatanong, what if nag-resign? Diba? So ako kasi, personally kami, ang stand namin dito, kahit mag-resign siya, kailangan desisyonan yung perpetual disqualification. Why? Kasi ang prayer, dalawa eh. Hindi naman isa eh. Ang prayer namin sa Senate as impeachment court ay dalawa. So since pag nag-resign siya, siyempre, may decision na yung removal. Hindi mo na po pwedeng i-remove kasi nag-resign na siya. What about the other relief? So historically, wala pa pong nangyaring ganun? Wala pang nagre-resign. Wala pang nagre-resign? Wala pang nagre-resign. Pero kahit mag-resign ka, hindi ba, halimbawa, pangungurakot, halimbawa lang po ito ha, nangurakot ka na eh. Paano ka magre-resign at hindi mo na pananagutan yung ginawa mo? Tapos Ayun na pwede nga. kang tumakbo ulit. Kumbaga, hindi dapat maging palusot ang resignation Yes. para matakasan ang accountability. Yes, Oo. tama po. Kaya ngayon din ang stand namin. Kaya kailangan ma-resolve yung isa. Kasi end yan eh, hindi naman or eh. Right. Ano masasabi niyo kung sa mga nagsasabi na it's all about 2028 para hindi makatakbo si VP Sara for President? Well, itong impeachment since 19th Congress pa to eh. Nung nakaaraang Congress pa lang, naihain na to. Nagkataon lamang, through sheer technicality, ay hindi natuloy. Diba? So, ang naging issue dito, yung one-year bar rule na dinesisyonan ng Korte Suprema at sinabi nila unconstitutional yung impeachment na una naming i-final. Pero ito naman, halos same grounds yung final. Kasi hindi naman nag-touch yung Supreme Court sa sa merito nung impeachment dati. O ayan, yung Yeah. Millard, huwag ka na magbait-baitan dyan. At Nabalitaan ko nga eh. hindi ba nga, ang dumi ng isip po nitong kasama ko eh. Hindi nakuha ng bleach. Ha? Hindi nakuha ng bleach. Lilinisin ko sana yung utak ko eh. Itanong ko na nga kay Kong, totoo ba yung balita, sir, na naglabas daw ng pera ang liderato ng Kamara para kapalit ng appearance ng mga miyembro ng Justice Committee? Alam mo, dati pa nila yan sinasabi. 'Di ba? Ito yung laging narrative na nais nila laging ipalabas. Obligasyon namin yun bilang committee members na magtrabaho. At itong impeachment, hindi naman kami ang complainant dito. Ang complainant dito, taong bayan. Yes. 'Di ba? So kami, ginagawa lang namin ang aming trabaho. Eh di dapat pala maulanan din tayo noong 650 million. Hindi And in na fact- mga kongresista. And in fact, ang sinasabi ko nga dito ay hindi ba dapat ang tanungin yung mga hindi boboto? Ano ang dahilan? Nasa harapan mo ang mga ebidensya. Sir, Tapos nabalitaan ko po yun. hindi ka boboto. Oo. Sasabihin mo ay walang sufficient ground. Bakit meron po kami mga nababalitaan na mga malinaw na dating pro-impeachment na ngayon ay para kumbaga meron ng deal kay VP Sara na pabayaan po ninyo, hindi na lang po ako mag-a-attend. Pabayaan po ninyo, ako po yung mag-a-abstain. O ako po yung mag-a-abroad. Mag-a-absent. Yung mga ganyan. Hindi ba, no? Oo.
how does Congress treat the guys who are not going to be showing up during the votation? Well, ako naman po kasi hindi naman ako masyado mahilig makinig sa chismis. Kami So, po mahilig. Trabaho Basta po namin ako, yun. Oo. I will just focus and do my job. So yung iba po natin mga kasama, no, ay hindi ko rin naman alam kung ano yung kanilang mga concern. So basta tayo focus lang. Kasi ito naman, sa totoo lang, naka-recess pa kami nung ito'y nagkakanda kami ng hearing. So kaya hindi ko rin naman nakakausap lahat ng mga miyembro ng Kamara dahil siyempre abala rin sila sa kanilang mga distrito. Lahat yan nag-uuwian sa mga distrito eh. O yung iba naman, sinasamantala yung break para makapagbakasyon. So, pero siyempre, kung ano man yung mga kanilang dealings, ay hindi naman po natin alam yun. Naku, para sa akin naman, there has to be accountability for such an important and historic moment. Dapat naman magpakita sila. At kung mag-a-abstain sila, kailangan makita yung mga mukha nila that I abstain. Kailangan Right? And nga, they have to oo. state the reason. Mas maganda nga yan, ipaliwanag mo bakit yes, Yes. o bakit no boto mo. Correct. Oo. Di ba? Kasi Yes. kailangan may justification kayo. Kabantayan po natin lahat ng mga hindi Oo. papasok. Ayun sir, kung nagkabotohan na sa plenaryo, hindi yan voice voting sir. Nominal, kumbaga Hindi kailangan ko pa alam ipaliwanag. kung ano yung magiging botohan. Pero normally yan, tatayo ka, sasabihin mo kung yes or no ka. Diba? So, yung iba, nagbibigay ng kanilang reason kung bakit no. O yung iba naman, ay magsasabi lang ng yes or no. Kailangan sa live stream may running tally, no? Corina, Meron talaga running tally yan. Tapos Dapat isusulat talaga gawan. ang pangalan, vote, yes or no. At saka yung mga Absent. mag-a-absent, huwag nyo nang iboto ulit. Hindi ba? Dapat ganun. I mean, panindigan nila kung ano ang boto nila. Hindi yung plain safe. At saka alam po ninyo, Corina Willard, no? Yung mga sinasabi ng abogado, ng respondent, immaterial lahat yun sa interview eh. Dapat yun, kung ano yung depensa nila, ilatag nila sa Committee on Justice dahil yun ang proper venue. Material naman lahat puro sa interview. Di ilatag ninyo. Correct. Diba? Naging issue yung statement ni Madriaga na diniliver niya yung duffel bag sa tatlong venue. Ang sagot nila, mali yung yung painting. Ang layo ng sagot eh. 'Di ba? Painting, ito pinag-uusapan, duffel bag. Ang mo, yung painting, sabihin mo, because of the credibility. So parang... Hinahanapan talaga. Kaya nga. So sa akin, ito talaga napakalinaw ng mga ng mga lumutang. But the Vice President really has to appear in the Senate or she also has the option not to appear? Well, kung hindi naman siya appear, diskarte ng legal team nila yan di ba? But at the end of the day, syempre siguro kung ano sa tingin nila mas makakabuti sa kanilang kliyente, malamang yun ang kanilang isasuggest. Ayun, okay. Naku, maraming salamat po sa inyo. Medyo naupo kayo sa... Mainit-init na po ba yung inuupuan ninyo ngayon? Umuusok-usok. Umuusok-usok po ba? Pasensya na po. Maraming salamat, Representative Joel Chua, sa ating makabuluhang diskusyon. Sa atin pong pagbabalik, mahahalagang punto na dapat pa ninyong marinig. Hihimayin pa rin po natin dito sa Memo. Nagbabalik ang Memo at makakasama natin ngayon si Profesor Eric De Torres. Marami ka kasing tanong eh. Tinatawagan ko na, hindi kita masagot. Thank you. Kasi Oo. hindi ko Ayan. Hello, sir. Good morning po sa inyo, Professor. Good morning po, Ma'am Corina and Sir Willard, and congratulations on your new program po. Thank you. Thank you very much, sir. Si Willard po may tanong. Sir, diretsuhin ko na. Sa ilalim po ng 1987 Constitution, ano ho ba yung legal standard ng pagkakaroon ng probable cause, lalo na kung kaugnay ng impeachment proceedings? Well, malinaw naman po na nakasaad sa 1987 Constitution na it is within the determination po ng House of Representatives sapagkat doon po mag-emanate basically yung impeachment complaint. At ito po ay nakabase doon po sa number of votes
majority na kailangan pong makuha nitong impeachment complaint. At kanina po pinakikinggan natin talagang beyond the legal talaga hong sasabihin natin na itong impeachment process na po ito ay talagang political po talaga in nature. Kaya kung titignan ho natin, sasabihin ho natin na maaring 20% to 30% lang po ang legal at ang lumalabas po na 70 to 80% is purely political in nature po. Kaya kung titignan ho natin, napaka bigat na desisyon ito, napaka-bigat na impact, lalo na po pagdating sa susunod na panahon kasi all road leads po ito lahat sa usapin ng national election sa 2028. Tama. Tama po yun. So, kumbaga, it is a political exercise and a branch which is separate from the other branch which is the legal branch, yung Korte Suprema. Kaya nga po yung pangamba ng iba, Professor, na may jurisprudence na ba daw na yung Korte Suprema ay makikialam midway or even after the decision. Hindi pwede. Opo, yun din po yung nakikita natin, ang Korte Suprema po natin ay very cautious po. So as not to be able to, yung term nga po na tinatawag na magkaroon ng tinatawag na judicial overreach. Yun nga po, talagang hindi rin din ho natin mapagkakaila kasi yung pong ating mga kababayan din, base po sa kanilang nakikita at na-oobserba din po sa daloy ng proceedings po, parang nararamdaman ho nila na yun nga po, as observers, may iba po at iba po nating mga kababayan na nakikitang medyo may certain biases at saka questionable po din yung mga kredibilidad at yun hong mga witnesses na isinalang po nila. Siguro, Ma'am Corina and Sir Willard, yung isa ho sigurong kaibahan dito sa impeachment ngayon at sa mga nakalipas na impeachment na naging karanasan natin, yung pagkakaroon ho ng social media. At kung makikita ho natin before, kontrolado ng mainstream media yung narrative. Na kapag ito ho yung dumaloy ng impormasyon, unilaterally ito ho yung matatanggap at na-feed sa mga tao. Now, because of the advent ho of social media and various social media platforms at yung rise ng tinatawag na mga influencers and alternative media, nagkakaroon ho ng mas malalim na pagtingin yung ating mga kababayan. At tandaan ho natin yung iba hong mga kumu-question doon sa mga narrative at statement ng mga witnesses na ipinresenta, mismong iba ho, mga kababayan na rin din ho natin na nagpo-post, dinoble check ho yung mga sinabi, kaya mas lumalaki yung yung kuro-kuro at saka yung negatibong pagtingin na merong certain biases nga po ang pagdinig ng komite doon sa impeachment ni VP Sara. So, Professor, kung kayo pong tatanungin, is mainstream media doing a good job? Kasi sabi nga po ninyo, syempre, pag influencers, it's more like a commentary, no? Pero yung paglalatag po ng mainstream media sa mga nangyayari, sa palagay po ba ninyo, patas? Patas naman po. Yun din ho, ang kaibahan din ho natin at hindi naman natin po nilalahat. Siyempre po sa mainstream media may ethical considerations. Yung din iba ho kasing mga influencers din po at saka yung mga lumalabas din po is more of the content. So, yun din ho yung natin yun din ho yung medyo kailangan din ho nating timbangin. At ang mahalaga ho niyan kung papaano po mas magiging critical, Ma'am Corina, yung atin po mga kababayan sa dami ng impormasyon at sa dami po ng mga lumalabas po ng mga balita. Minsan ini-splice o minsan kinakat na lang yung sinabi na hindi po nakukuha yung pinaka-konteksto na sinasabi ng impormasyon. Kaya now more than ever po, ang panawagan natin is mas lalo po maging critical yung atin hong mga kababayan pagdating lalo na to sa usaping impeachment na pong ito sa ating Vice President. Nabanggit yung Prof, yung role ngayon ng mga influencers, ng mga nasa social media, mga netizens. Tingin niyo ho, gaano ho kalaki ang magiging factor ng public pressure sa mga mamabatas na boboto tungkol dito sa impeachment? Well, napakalaki po. Lalo na ho, hindi ho makakaila. Yung mga constituents ho nila ay marami din hong mga supporters ng mga Duterte at ni VP Sara. So, ang tanong, meron ho bang impact ang kanilang pagdesisyon sa kanilang mga constituents, sa kanilang mga distrito? Sapagkat
maaari at lalo na ho ngayon ano sa social media kapag kayo ay namarkahan itong mga taong pong ito o isang page o isang influencer ay madali hong maipakalat at magkaroon ho ng kumbaga negative publicity or negative campaign about a particular lawmaker kung either bumoto o hindi na pabor o hindi pabor sa ating impeachment complaint niyan sa Vice President. So talagang makikita natin na game changer at iba ito ang impact nitong social media sapagkat pwede nitong i-make or break ang isang kandidato na perception ng kanyang mga constituents. Pero talagang kailangan, Willard, Professor, ano yan, kailangan may visual aids ang mga prosecutor dahil kailangan maintindihang mabuti ng ordinaryong tao yung ebidensya na kanilang ipepresenta. At kailangan yung depensa, ganun din. Malinaw, parang ang kausap mo, grade 5. Kailangan ganun kasimple. Ang paglalatag, kasi if we're going to drown in Figures. highfalutin legal terms, hindi rin Numbers. maiintindihan. At doon na manggagaling yung pagkakataon ng mga gustong manlito, na manlilito talaga sila. Kumbaga, kailangan ma-picture ng tao, paano ba ito nakaka-apekto sa akin? Correct, exactly. Actually, isa din po yan na napakagandang observation, Ma'am Corina. And we do appreciate programs like this and BNC na talagang nililaymanize at hinihimay po yung mga issue sapagkat more importantly, ang una hong katanungan, beyond dito sa legal process na to, sino ho ba yung audience natin? At ang audience natin, yung accountability natin, nasa taong bayan. Kaya karapat-dapat lang po na tama ho yung sinabi ninyo na yung proseso, yung approach ay maiintindihan po ng ating mga kababayan. Ako nga po, hindi naman ho kawalan kung halimbawa po yung buong proseso o yung approach Tagalog o naka-Pilipino po sapagkat yung taong bayan ho yung mahalaga dito eh. So dapat po talaga ganun ho yung maging approach din po. Ayun, okay. So, ano po sa palagay ninyo ang pinakamahalagang constitutional safeguard, paano ba Tagalogin yun, na dapat bantayan dito po sa impeachment ng isang sitting Vice President? Well, ano po, no, talagang mataas na po ang panawagan talaga in terms of the transparency. And at the same time ho, high time na talagang madepensahan nila yung mga allegations. Of course, maraming narrative na kung saan dapat hindi na muna ito, ipinagpapaliban na muna ito sapagkat mas marami pang ibang problema. Pero yung accountability, mahalaga na kung saan masagot paano at nagastos yung pong intelligence fund at in light of itong di umanong sinasabi ng mga witnesses na ipinresinta po. So ako tingin ko ho, dapat sagutin din yan ng ating ikalawang Pangulo at naniniwala naman ho tayo na sa tamang venue kung ito ho ay mag-translate sa Senado ay doon ho may pagkakataon na i-cross-examine sapagkat yung kanina po yung sinasabi po ni Representative Joel Chua, no? So dinidinig po pero wala akong pagkakataon na i-cross-examine ho doon sa komite yung kanilang mga witnesses. So isang direksyon lamang po, isang version lamang ho ng story. So yun din ho yung inaasahan natin na pagdating po sa Senate talagang hihimayin, mabibigyan ng pagkakataon na na mapag-usapan at himayin yung kredibilidad at yung buong anuman po yung laman ng articles of impeachment patungo sa accountability ng ating ikalawang Pangulo. Salamat po, Professor Eric De Torres ng UE. Good morning po sa inyo. Good morning po. At kanina po nabanggit natin na titingnan natin kung ano yung sitwasyon sa mga kababayan naman natin sa Albay. Bigla napunta tayo sa Albay, ano? Oo. Mula sa isang QC. bulkan na Sa sumasabog sa Congress. Oo. Ito naman po sa Albay. Ito po itong Mayon. Pero dahil nga po sa init ng usapan, nakulangan na po tayo ng oras. Bitin. At least may pag-uusapan Oo, tayo eh. bukas, no? Ayun naman. Pero sana hanggang doon na lang at wag na lumala. Ha? Wag na Oo. lumala, Alam mo, oo. every time merong nag-aalboroto, Taal, Mayon, ewan ko kung lalo yung pinatubo. Oo. Imagine kung yung pinatubo mag-alboroto, parati ko pinagdadasal talaga, wag Wag na. sanang matuloy, wag sanang matuloy, no? Pati si US President, sana wag na mag-alboroto. O, isa pang bulkan Oo. yon.
dahil tumataas ang presyo ng Hindi, langis. buong mundo ang apektado pag Oo. yun ang bulkan Sumabog. Nako. At ayan po mga kababayan, sana nakadagdag po kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung di tayo magpapakurakot. Walang mga api kung di tayo magpapaapi. Hanggang bukas, kasama ko pa rin si Willard Cheng. Ako po si Corina Sanchez Rojas at ito ang Memo.